Redon, bakit ka napipikon sa Vice President, ha? Kung hindi uma-attend yan sa impeachment trial niya, wala kang pakialam dahil karapatan niya yan. Bakit ka man didikta sa kanya? Sino ka para pakinggan niya? Korap ka rin eh. O, di ba? Pinatanggal ka nga ng tatay niya dahil biyahe ka ng biyahe, pera ng bayan ang ginagamit mo. Ngayon, kung bumiyahe din si Vice President Sara at ini-estimate mo yung gastos, edi, pag-file ka uli ng kaso. Arak ka ng tinola. Dinala-dala nyo sa dahig yung tatay ni Vice President. Tapos magre-reklamo kayo kung bumibiyahe sa doon. O, kau naman, bilangin mo yung biyahe ni Vice President. Bilangin mo kung magkano gastos niya. Walang pakialam ang taong bayan. Dahil ang taong bayan ang gusto, si Vice President Sara ang maupo. At gusto nila, pag siya ang maupo, makulong ka. Kahit magtanong tayo sa kalsada, ha? Madaming naiinis sa arte mo, ha? Masyado kang papansin, masyado kang OA. Ina mo. Masyado ka na. Lahat na lang pinapakialaman mo, ha? Ikaw kaya pakialaman namin o pinapakialaman ka na nga eh. Pero ako hindi ako aabot sa ganun dahil iba lang ang style ko. Gusto ko ganito lang na argumento. Ganito lang na pagtalakay ng issue. Yung sabihin sa iyo, galit na galit ka sa anak dahil yung tatay pinatalsik ka dahil kurap ka. O, di ba? Yun lang yun. Isipin mo, chairman ka ng Urban Poor. Biyahe ka ng biyahe sa ibang bansa, pinapagastos mo yung biyahe mo, pera ng taong bayan. O, patunayan mo na yung mga trips sa abroad ni Vice President, gobyerno ang gumagastos at yung opisina niya. Tapos kasuhan mo. Di ba? Yaw-yaw ka ng yaw-yaw. Ridon ka ng ina mo. Buenas talaga yung color green, no? Nanalo si Alex Yala. O, wag nyo na naman, kayo naman, magagalit na naman kayo. Sinabi ko lang, ha? Na buenas yung color green kasi doon siya nag-champion eh. All throughout the tournament, green ang suot niya eh. Bagay naman sa kanya, di ba? Oo, green is the color of money. And green is the color of the Philippines in 2028. Animal ka. Animal ka talaga. Jesus Duki. Marami na naman magagalit sa'yo. Anyway, ha? Speaking of Ridon, napunta kay Ridon, ano na, yawa ka, ha? Si Mary Grace Piatos, mas mahal pa ang cellphone mo kaysa sa natanggap ni Mary Grace Piatos. Hinginan tong mga to. Oh, Laila de Lima, ha? Yung Mary Grace Piatos mo. Oh, kingdom come. Percy, sino ba tong Percy? Sindan niya. At saka yung yung Castro. Hoy. Ano na yung piatos nyo? Million ba? Kinginan nyo, ha? Oh, anyway, kalimutan na muna natin yan. Mag-celebrate muna tayo, ha? Green is buenas. Pink is and red is sayang ang bayot. Aray ko. Nahulog. Abay, nagbibilang na pala ng araw ang mga Pilipino. Ha? Kung kailan daw mag-i-eleksyon talaga.
At kung patatakbuhin daw ba talaga si Sara Duterte at gusto na nila ng pagbabago, karamihan ng mga matitinong Pilipino gusto nilang maibalik uli yung tapang at malasakit ng mga Duterte. Alam nyo, wala naman ibang model sa buong Pilipinas kung hindi ang Davao. Di ba? 1986, nung magsimulang hawakan niya ng mga Duterte. Yung ibang mga lugar, katulad ng Ilocos, time immemorial pa hinawakan niya ng mga Marcos. Yung Region 8, time immemorial pa hinawakan na yan ng mga Romualdez. Di ba? Yun na lang ang tingnan natin. Yung disiplina ng mga tao sa Davao. O, di ba? Pilit sinisira yung Davao dahil naiinggit sila sa nagawa ng mga Duterte. Pero hindi nila magawa dahil kultura na eh. Tao na mismo eh. Nasa sistema na ng bawat Davaoenyo yung disiplina. Ipinagtatanggol nila yung kanilang bayan dahil kasama sila sa tumutulong para maging maganda ang Davao. Naiinggit lang kayo, mga hindot kayo. Kaya kahit konting ano lang dyan, Davao. Pag bumaha, Davao. Ay, nako. Pero kahit anong gawin ninyo, yung mga taga Davao, talagang hindi yan magrereklamo. Hindi kasi mga iyakin yan. Naiintindihan nila yung kanilang sitwasyon. Alam nila na yung kanilang gobyerno ay talagang nagtratrabaho 24 oras para maging maganda ang kanilang kalagayan. Kaya yung mga taga Davao, hindi yan katulad ng ibang lugar na mga iyakin. Ngayon, gusto ng mga maraming Pilipino na sa buong Pilipinas, ganun din. Kasi naka-experience na ang karamihan nung naging Pangulo si PRRD. Nakita nila na nagkaroon ng kaayusan ang bayan. Nakita nila na yung mga kriminal ay natakot sa otoridad. Nakita nila na yung mga tao ay nagrespeto, rumispeto sa mga kapulisan at otoridad natin. Nagkaroon ng konting disiplina. O ngayon, gusto nila yun ibalik. Pero hinahadlangan ng gobyernong ito dahil mabubuko. Maikukumpara na naman. Naikukumpara ang Duterte administration sa Marcos administration. This is the worst administration now. At kung si Sara Duterte ang maging Pangulo, ay naku po, in history makakalimutan ang Marcos administration. Kung meron man, it is the most corrupt administration in the entire history of the Philippines. At siguradong sigurado, uusigin lahat ng nagnakaw ng pera ng taong bayan. Yung sindikato ng gobyerno, lahat na yata sila. Lahat na. Parte na ng sindikato, lahat yata sila. Parte na ng kalokohan ng administrasyon na ito. Wala nang tumutuligsa. Wala nang nagsasalita. Kasi lahat yata sila napartihan doon sa ninakaw nila. Be that as it may, tayong mga matitinong Pilipino na gusto ng tunay na pagbabago ay manatili ang ating paniniwala na babalik ang pamamahalang tapang at malasakit para umunlad naman tayo kahit pakonti-konti lang. Kasi noong panahon ni Duterte, umunlad tayo ng konti. Pagdating kay Marcos, todo naman tayong atras. Para tayong nagchat-chatsa nito. Antayin natin yung 2028. At sana hindi magtagumpay yung plano nila na hindi makatakbo si Sara Duterte. Kasi yun talaga lang ang pwede nilang gawin. Kumbaga sa laro, dayain nila. Gawin nilang technical. Nagpro-protesta ba? At pag manalo yung protesta nila,
hindi na makakalaban yung pinakamalakas na kalaban dahil nanalo sa protesta. Paano manalo sa protesta? Lulutuin yung judgment. Kaya yan ang abangan natin, yan ang subaybayan natin. Hindi naman natin kailangan manood araw-araw, pero kailangan natin bantayan na hindi tayo madaya para makatakbo ang ating Vice Presidente sa pagkapangulo. Sayang ang bayot. Talagang notorious ang Ilocos Norte sa mga tulay na hindi pa tapos. Pero meron akong pinuntahan na talagang matindi. Yung isa pa lang ang poste ng pumunta ako doon. Mga January yun this year. Hindi ko makalimutan yun. Panoorin nyo. Andito pa rin tayo sa Adams at nakita natin itong ginagawang tulay dito. At nakita natin yung mga wasak na flood control project, no? Hanggang doon. At itong ginagawang tulay, tinanong natin yung mga gumagawa, matagal na raw ito na ginagawa, pero hindi alam kung kailan ang completion date. Maalata na isang poste pa lang. Isang poste pa lang ang ginagawa. At mukhang sira na yung daan. At doon bumagsak na yung flood control project. Kaya natin ito pinuntahan. Malayo yung lugar na yun. At hindi naman ganun karami ang taong naninirahan doon. In fact, it is a municipality that is a barangay. Barangay siya ng munisipyo, no, yung Adams. Pero yung proyekto doon, grabe. Flood control doon, marami. Pero maraming sira na rin. At hindi lang namin ma-identify yung iba kung nilagyan doon pero walang itinayo. I mean, sobra talaga. Hindi talaga siya katanggap-tanggap na itong nangyayari ngayon sa atin. Imbestiga tayo ng imbestiga, turo tayo ng turo ng ibang tao. Pero yung lugar mismo ng Pangulo, kung saan yung kanyang anak ang congressman, hindi man lang magalaw-galaw at matanong kung ano talaga nangyari dito. Sayang ang bayot, kakapanghinayang. Eto na! Si Mary Grace Piatos nakatanggap pala ng 75,000 pesos as reward sa mga impormasyon niya. Akala ko ba milyon? Kingin na to kasi si Ridon. Milyon! Mary Grace Piatos! Sino ba? Si ano? Kingin na niyo 75,000. Reasonable na yan na amount sa informant. Pambira naman kayo. Kala ko naman milyon-milyon. Ginatasan nyo ng 2 taon si Mary Grace Piatos. Lalo na itong si Percy. Sino ba to? Yung congressman na... Ay, nako. Kinginan yung lahat. Akala ko ba milyon-milyon si Mary Grace Piatos. Mga ulol.